Yun po yung pinaka gusto kong tutukan dahil kahit na maghapon kami mag-workout, maghapon kami mag-jogging, kung walang proper nutrition, hindi tama yung pagkain, lamon pa rin ng lamon, wala tayong maikit ng resulta. So, ang gagawin natin ay aray ko, nasaktan ako doon. Sige, sige. Tayong meron kaming gagawing GC, tapos lahat na kakainin nila, lahat na papasok sa bunganga nila ay babantayan ko. Oo. I'm sure yung mga na-train mo na dati, na mga civilian lang, no? Hindi police officers, ay medyo familiar sa training mo. Pero anong pinagkaiba ng training dun sa mga ordinary civilians? Stricto ba si Red doon? Versus training police officers? Ang kaibahan ng mga police officers, syempre, malalakas naman sila. Yeah. Pero ang pinakakulang nila yung functional workout. Ibig sabihin, mayroon silang strength pero hindi sila masyadong makagalaw. So ang challenge po dito is gawing balance yung coordination po ng kanilang galaw. Kasi minsan po meron silang exercise na pangmalakas lang pero hindi proper yung ginagawa po nila. So actually may curious, no, kung paano ka nakapasok sa function na ito. Ang alam ko, anak ka ng retired police officer. Tama ba yan? And does it have anything to do kung ba't ikaw yung napili dito? Kasi familiar ka na. Ever since po kasi nung bata ako, lagi pong naikikwento sa akin ni Airpods na parang minamaliit po palagi mga pulis. For example, merong magandang accomplishment. Tapos yung pulis, nagkataon na malaki yung tiyan, mataba, bochog. Parang nawawala ng saysay yung accomplishment niya, yung magandang accomplishment niya dahil ang nababash yung itsura niya. So, naririnig ko po yun palagi. So, parang sabi ko, ngayon, naging national coach na tayo ng PNP, isa yun sa gusto kong itulong na baguhin natin yung imahe ng kapulisan natin. Gusto kong ipakita sa tao na hindi naman lahat matataba. So, at saka, wag natin tignan yung appearance ng tao kasi nababaliwala yung ganda ng accomplishment eh. Parang kumbaga, pinapangunahan natin sila ng negative feedback agad sa itsura nila. So, yun po yung gusto kong i-share sa PNP na sana makatulong at sana magawa po natin yan sa loob ng 93 days. So, sinong nakipag-usap sa'yo para i-invite ka na maging coach ng PNP? Nagsimula po ito nung nakaraang araw na kinonsulta po ako ni General Saro ng PKG na gusto niyang tanungin ako kung ano daw yung pinakamabisang programa para mas maging effective yung campaign ni PNP Chief na papayatin lahat ng pulis, ano yung pwede kong magawa? Kasi po ang binanggit nila sa akin, ang ginagawa daw nila madalas, Zumba tsaka Taibo, yung sayaw-sayaw. Yeah. Which is, tingin ko, sabi ko, para kasing nakaka-degrade ng image yung pagsasayaw ng pulis. Parang, alam mo na, lumalambot po sila. So, ang sabi ko, mas maganda yung functional workout kasi ito po yung ma-apply nila sa pang-araw-araw nilang buhay at pati na sa trabaho nila. So, yung functional workout na program para sa ating mga police, walang kasama na supplements, performance enhancers, walang ganon. All natural. Ito po ay pagiging optional po siguro. Siguro ang pinaka-i-recommend ko lang po yung mga natural na supplements para at least healthy pa rin sila. So, ang target natin, dapat bumilis din yung pagkilos ng ating mga pulis at mahabol yung mga kriminal. Makakatakbo. 5-minute response. Diba? O 3 minutes pala. 3 minutes eventually. Kasi po syempre, kung may matabang pulis tapos may payat na pulis, parang mas kampante po tayo sa sa payat na fit na pulis eh. Parang may mas credibility siya eh. So, mas magtitiwala yung taong bayan kapag maganda yung pangangatawan ng isang public servant natin. So, dahil ang target natin ay maging fit sila in a year, ibig sabihin, for 1 year ba, expect namin na nakatutok ka rin doon sa program? Pwede po, opo. Hindi po tayo titigil hanggang merong pulis na mataba.
Yun Yeah. po ang kaya ko ipangako. Okay. So, Okay. halimbawa, kung daily yung ginagawa ninyo na workout, gaano katagal? Ito po ay 1.5 hour lang po. Ah, 1.5 hours a day lang. Oo. 1.5 hour a day lang Okay po. naman Pero pala. intense po Okay yun. din. Oo, Oo. intense nga. Anong pinaka-challenge mo Opo. sa pag-train sa mga pulis? Ang pinaka-challenge ko po talaga yung yung malalaki po talaga yung chan, mabagal po sila gumalaw. Tsaka hindi pa po nila alam yung proper form. So parang Ah, medyo yung mas form talaga. kailangan nila ng tutok talaga. Pati form nila, pati yung endurance, lahat po halos back to zero po sila So, yung isang klase na ganyan, yung pinapakita natin sa video, ilan yan na hinahawakan mo sa training? Kada class? Ang umattend po kanina is 150 po. Ah, madami. Opo. Oo, Tapos next week po, baka mas gawin na po namin mas malaki, baka sa oval na po ng Camp Crame. Oh. sabay-sabay. Ilan ba ang kailangan ng tulong? Kasi sabi mo na, tingnan mo na, and most of them healthy naman. So, kukonti lang yung medyo kailangan ng tulong. Mga ilan ba? Yung kanina po kasi hindi ko po masabi lahat kasi 150 pa lang po yung umattend. Mm. Kanina siguro po merong lang mga 20 na talagang kailangan tutukan. Oo. Sa 150 na po yun. Pero hindi ko alam kung sa buong PNP kung ilan po sila Paano Okay. usapan nyo dyan? Paano yung scheduling? Like, nire-require ba sila na, etong department na to, Monday, yung mga ganyan? Yung sa scheduling po, hindi pa po namin napapag-usapan officially kasi parang nag-usap lang po kami last week tapos nag-launch lang kanina. Pero ang pinakaplano po, kung sino yung pinaka mas kailangan tutukan, siya yung mas madalas dapat na umattend. At yung regular program ng lahat is once a week. Ayun. Okay, sige. Rendon, maraming salamat sa iyo and good luck sa iyong bagong responsibilidad. Yes, Sana yes. maging fit talaga and healthy ang lahat ng mga pulis.